Ang mga lumang larawan sa ating bansa ay sumasalamin sa itsura ng ating kasaysayan. Pinapaliwanag nito kung anong pamumuhay ang meron noon at dito natin maikukumpara kung mas masaya ba ang buhay sa panahon ngayon kaysa sa dati. Ngayon, isa-isayin natin at balikan ng mga lumang larawan dito sa Pilipinas. Simulan na natin. Ito ay kuha noong taong 1910. Ito ang transportasyon noon sa Antipolo. Makikita ang duyan na kung saan dito sumasakay ang pasahero. Ang duyan ay nakakabit sa mahabang kawayan habang bitbit ng dalawang lalaki sa magkabilang dulo. Para maproteksyonan sa init ang pasahero, meron nitong bubong na gawa sa banig. Ito naman ang Spanish Infantry na nakahanay sa luneta noong 1895 na naka-uniforme. Kuha naman ito noong 1900s, isang Pinoy na hawak-hawak ang kanyang pinakamamahal na panabong na manok. Ito naman ay larawan ng Military Review ni General Charles Burnett sa PMA o Philippine Military Academy na ginanap sa Teachers Camp sa Baguio noong November 19, 1938. Ito naman ang larawan sa naganap na The Battle of Manila noong 1945. Ito yung digmaan sa pagitan ng Hapon at Amerikano na naganap sa Manila. Dahil aware yung mga Hapon na reresbakan sila ng mga Amerikano, sinulit na nilang pamiminsala sa mga Pilipino. Larawan ng Pinay sa San Miguel, Bulacan. Ito'y kuha noong 1916. Ito naman ang kuha ng mga beauty queen sa naganap na 7th Annual Beauty Show noong 1933 Manila Carnival. Nandyan si Miss Philippines, Miss Luzon, Miss Visayas at Miss Mindanao. Ang larawang ito ay kuha noong July 1970. Sila'y mga katutubong Pilipino mula sa South Cotabato, Mindanao. Ito naman ang monumento ni Andres Bonifacio na mas kilala sa tawag ngayon na monumento na matatagpuan sa Caloocan City. Dinisenyo ito ng national artist na si Guillermo Tolentino para pagbibigay pugay at pag-alala kay Andres Bonifacio sa paglaban nito sa independence ng bansa laban sa mga Kastila. Ito naman ang aerial view ng Bonifacio Monument o monumento sa Caloocan. Nakunan nito noong December 28, 1932. Ito naman ang larawan sa kalye ng Plaza Goiti sa Maynila. Nakuha noong 1920s. Makikita rito kung gaano pa kapormal ang pormahan dati ng mga Pilipino noong panahon ng pananakop ng Kastila. Ang larawang ito ay nakunan noong 1900s. Siya ay cigarette vendor noong araw. Sedula noong 1906. Ito ang istasyon ng tren sa Angeles, Pampanga noong 1900s. Shipping sa Pasig River, Manila noong 1920s. Ito naman ang Tranvia Electric Streetcar na nawasak dulot ng World War II. Kuha ito noong March 20, 1945. Ang Tranvia ay nagsilbing kauna-unahang railway transport dito sa Pilipinas. Nag-operate ito noong April 5, 1905. Ito naman ang dating palasyo ng Sultan na matatagpuan sa Holosulu. Larawan ng ice cream vendor o mamang sorbetero noong 1900s. Ito na yung pagdating ng Amerikano sa Pasig River para labanan ang mga Hapon sa The Battle of Manila. Ito naman ang larawan ni Nelly Baustid katabi si Antonio Luna. Si Nelly Baustid ang babaeng pinag-agawan ni Antonio Luna at Jose Rizal na halos magpatayan na sila para lang sa babaeng ito. Ito naman ang Kalye Sebastian na kilala na ngayon bilang Hidalgo Street, Quiapo, Manila. Kuha ito bago ang The Battle of Manila noong World War II. Larawan ng Plaza Miranda noong 1940s. Ito naman ang Manila South Road noong 1937. Ito yung mga estudyanteng Pinay noong panahon ng pananakop ng Amerikano. Ito ang larawan ni Juan Ponce Enrile noon sa UP Law Class of 1953. Ito naman ang itsura ng Araneta Coliseum sa Cubao noong 1962. Masyado pang madamo noon dito. Ito naman ay kuha sa Cebu noong 1945 nung sumuko ang mga Japanese nurses sa otoridad. Kuha sa Binondo Street sa Manila noong 1900s.
Ito naman ang entrance ng Fort Santiago, Manila. Ito naman ang Town Plaza sa San Pablo, Laguna, na ang larawan sa taas ay kinunan pa noong 1934 at sa baba naman ay taong 2014. Makikita sa kaliwa ang puno ng mangga na halos 100 years nang nakatayo. Munisipyo sa Tanza, Cavite. Shell Gasoline Station sa Davao, kuha noong 1935. Nutriban noong panahon ni dating Presidente Marcos. Ito naman ang EDSA noong 1959. Monumento ni Rizal noong 1949. Wala pang mga gusali niyan sa likod. Quiapo Church, Manila noong 1941. Astig pa talaga ng mga kotse noon. San Miguel Corporation. Nagsimula itong may tatag noong 1890. Kilala pa ito noon sa pangalang Fabrica de Cerveza de San Miguel. Hindi lang ito kauna-una ang paggawaan ng alak sa Pilipinas, kundi maging sa buong Southeast Asia. Ito naman ang Luzon Brokerage Corporation na itinatag pa noong 1945. Ngayon, kilala na ito bilang LBC, Hari ng Padala. Cubao, Quezon City, kuha noong February 19, 1955. Ito naman ang Boy Scout Building noong 1954 sa Cebu. Ito ang itsura ng Ermita, Manila noong 1887. Bahay kubo pa talaga ang mga tirahan noon. Larawan ng Ilog Pasig. Sa itaas, yan yung Ilog Pasig na kuha noong 1870s. Ito naman ang JP Rizal Street sa Makati na kuha noong 1926. Larawan ng EDSA Buendia Crossing noong 1850s. Santa Cruz Church, Manila noong 1907. San Agustin Church, Intramuros, Manila, kuha noong 1940s. May kita sa tabi ang San Francisco Church at sa likod nito ang Manila City Hall. Escolta Bridge at Canal sa Manila, kuha noong late 19th century. Ito naman ang Taft Avenue noong 1900s. Ateneo de Manila sa Intramuros, kuha noong 1887. Ito ay piano class. Ito naman ang Parañaque noon. Kuha ito nung panahon ng mga Amerikano, early 1900s. Bahay kubo pa mga tirahan dito sa lugar. Ito ay kuha noong taong 1910. Ito ang transportasyon noon sa Antipolo. May kita ang duyan na kung saan dito sumasakay ang pasahero. Ang duyan ay nakakabit sa mahabang kawayan habang bitbit ng dalawang lalaki sa magkabilang dulo. Para maproteksyonan sa init ang pasahero, meron nitong bubong na gawa sa banig. Ito naman ang Spanish Infantry na nakahanay sa Luneta noong 1895 na naka-uniforme. Kuha naman ito noong 1900s, isang Pinoy na hawak-hawak ang kanyang pinakamamahal na panabong na manok. Ito naman ay larawan ng military review ni General Charles Burnett sa PMA o Philippine Military Academy na ginanap sa Teachers Camp sa Baguio noong November 19, 1938. Ito naman ang larawan sa naganap na The Battle of Manila noong 1945. Ito yung digmaan sa pagitan ng Hapon at Amerikano na naganap sa Manila. Dahil aware yung mga Hapon na re-resbakan sila ng mga Amerikano, sinulit na nilang pamiminsala sa mga Pilipino. Larawan ng Pinay sa San Miguel, Bulacan. Ito'y kuha noong 1916. Ito naman ang kuha ng mga beauty queen sa naganap na 7th Annual Beauty Show noong 1933 Manila Carnival. Nandyan si Miss Philippines, Miss Luzon, Miss Visayas at Miss Mindanao. Ang larawang ito ay kuha noong July 1970. Sila'y mga katutubong Pilipino mula sa South Cotabato, Mindanao. Ito naman ang monumento ni Andres Bonifacio na mas kilala sa tawag ngayon na monumento na matatagpuan sa Caloocan City. Dinisenyo ito ng national artist na si Guillermo Tolentino para pagbibigay pugay at pag-alala kay Andres Bonifacio sa paglaban nito sa independence ng bansa laban sa mga Kastila. Ito naman ang aerial view ng Bonifacio Monument o monumento sa Caloocan. Nakunan nito noong December 28, 1932. Ito naman ang larawan sa kalye ng Plaza Goiti sa Maynila. Nakuha noong 1920s.
May kita rito kung gaano pa kapormal ang pormahan dati ng mga Pilipino noong panahon ng pananakop ng Kastila. Ang larawang ito ay nakunan noong 1900s. Siya ay cigarette vendor noong araw. Sedula noong 1906. Ito ang istasyon ng tren sa Angeles, Pampanga noong 1900s. Shipping sa Pasig River, Manila noong 1920s. Ito naman ang Tranvia Electric Streetcar na nawasak dulot ng World War II. Kuha ito noong March 20, 1945. Ang Tranvia ay nagsilbing kauna-unahang railway transport dito sa Pilipinas. Nag-operate ito noong April 5, 1905. Ito naman ang dating palasyo ng Sultan na matatagpuan sa Holosulu. Larawan ng ice cream vendor o mamang sorbetero noong 1900s. Ito na yung pagdating ng Amerikano sa Pasig River para labanan ang mga Hapon sa The Battle of Manila. Ito naman ang larawan ni Nelly Baustid katabi si Antonio Luna. Si Nelly Baustid ang babaeng pinag-agawan ni na Antonio Luna at Jose Rizal na halos magpatayan na sila para lang sa babaeng ito. Ito naman ang Calle Sebastian na kilala na ngayon bilang Hidalgo Street, Quiapo, Manila. Kuha ito bago ang The Battle of Manila noong World War II. Larawan ng Plaza Miranda noong 1940s. Ito naman ang Manila South Road noong 1937. Ito yung mga estudyanteng Pinay noong panahon ng pananakop ng Amerikano. Ito ang larawan ni Juan Ponce Enrile noon sa UP Law Class of 1953. Ito naman ang itsura ng Araneta Coliseum sa Cubao noong 1962. Masyado pang madamo noon dito. Ito naman ay kuha sa Cebu noong 1945 nung sumuko ang mga Japanese nurses sa otoridad. Kuha sa Binondo Street sa Manila noong 1900s. Ito naman ang entrance ng Fort Santiago, Manila. Ito naman ang Town Plaza sa San Pablo, Laguna na ang larawan sa taas ay kinunan pa noong 1934 at sa baba naman ay taong 2014. May kita sa kaliwa ang puno ng mangga na halos 100 years nang nakatayo. Munisipyo sa Tanza, Cavite. Shell Gasoline Station sa Davao, kuha noong 1935. Nutriban noong panahon ni dating Presidente Marcos. Ito naman ang EDSA noong 1959. Monumento ni Rizal noong 1949. Wala pang mga gusali niyan sa likod. Quiapo Church, Manila noong 1941. Astig pa talaga ng mga kotse noon. San Miguel Corporation. Nagsimula itong may tatag noong 1890. Kilala pa ito noon sa pangalang Fabrica de Cerveza de San Miguel. Hindi lang ito kauna-una ang paggawaan ng alak sa Pilipinas, kundi maging sa buong Southeast Asia. Ito naman ang Luzon Brokerage Corporation na itinatag pa noong 1945. Ngayon, kilala na ito bilang LBC, Hari ng Padala. Cubao, Quezon City, kuha noong February 19, 1955. Ito naman ang Boy Scout Building noong 1954 sa Cebu. Ito ang itsura ng Ermita, Manila noong 1887. Bahay kubo pa talaga ang mga tirahan noon. Larawan ng Ilog Pasig. Sa itaas, yan yung Ilog Pasig na kuha noong 1870s. Ito naman ang JP Rizal Street sa Makati na kuha noong 1926. Larawan ng EDSA Buendia Crossing noong 1850s. Santa Cruz Church, Manila noong 1907. San Agustin Church, Intramuros, Manila, kuha noong 1940s. May kita sa tabi ang San Francisco Church at sa likod nito ang Manila City Hall. Escolta Bridge at Canal sa Manila, kuha noong late 19th century. Ito naman ang Taft Avenue noong 1900s. Ateneo de Manila sa Intramuros, kuha noong 1887. Ito ay piano class. Ito naman ang Parañaque noon. Kuha ito nung panahon ng mga Amerikano, early 1900s. Bahay kubo pa mga tirahan dito sa lugar.